tunay na nakatanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon, normal sa kanya na magkaroon ng mga katangian o bunga na nanggagaling sa Espiritu. Ang sabi ko ng John chapter 15 verse 5, ako ang puno, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. So sa ating pag-aaral, yung mga bunga po ng banal na Espiritu, hindi po ito pwedeng pinipilit. Hindi pwedeng isang araw gigising ka at sasabihin mo sa sarili mo na simula ngayong araw na ito, magiging mabait na ako, mapagpasensya, mapagmahal. Kasi kung ganun po, ang ending lang ay kabiguan o failure. Bakit? Kasi kapag umasa tayo sa sarili nating lakas para magbago, para magkaroon ng magandang bunga, mapapagod lang po tayo at wala tayong mapapala. Sukat sa ating saganang sariling lakas ay wala tayong magagawa. Hindi po natin kayang magbago sa ating sarili. Kaya nga sabi ng Diyos, ang mananatili sa Kanya, yun ang magbubunga. Pero kung wala tayo kay Kristo, wala tayong magagawa sa ating sariling lakas. So huwag mong piliting makamit yung mga bunga. Huwag mong piliting maging mabait, mapagpasensya, mapagmahal. Huwag mong piliting magkaroon ng kapayapaan. Ang pilitin natin ay mas lalo tayong maging malapit sa Panginoon at hayaan natin na ang banal na Espiritu niya ang kumilos sa ating buhay. Kung ganoon, natural po na lalabas sa atin yung mga bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. So much na nandoon yung pagkilos ng ating banal na Panginoon sa ating mga buhay. Kung hahayaan natin siya na kumilos sa ating buhay, natural po at normal na makikita sa atin ang mga bungang ito. Again, our scriptural text sa buong series na ito ay nasa Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So let's start our lesson tonight. We are now on Fruitful chapter 4. Palakpakan muna natin ang Diyos. Chapter 4 na po tayo ng ating series. So far, napag-usapan po natin yung 5 bunga. Pwede nyo bang inarate sa akin yun? I-recite sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, and kindness. Praise God. Yung gentleness at kindness, isa lang po pala yun. So sa gabi ito, itutuloy po natin ang ating pag-aaral. Let's talk about number 6, goodness. Everybody say goodness. Sa Tagalog ay kabutihan. Ang goodness o kabutihan, no? Ito yung character ng isang tao na palaging nag-iisip ng mabubuting bagay para sa ibang tao. A good person is a selfless person. Hindi siya selfish, hindi selfless. Hindi niya iniisip yung kanya. Ang iniisip niya palagi ay yung mabuting bagay para sa ibang tao. Ano yung nasa isip palagi ng tao ito? Anong pwede kong itulong? Anong pwede kong gawin? Anong pwede kong ma-share? Anong pwede kong ibigay? Kamusta na kaya siya? Kamusta na kaya sila? That is a good person. Ito yung palaging mayroong kabutihan sa kanilang puso para sa ibang tao. Paano mo malalaman na ang isang tao ay mabuti? Hindi mo malalaman. Why? Because kabutihan is a characteristic that speaks about motive. Goodness is about motive. Last week, pinag-aralan natin yung kabaitan. It is a physical manifestation. No? Sabi natin last week, ang taong mabait, mapagbigay. Tumutulong. Pero alam niyo po ba, tingin ko mag-a-agree ang ilan, pwede kang maging mabait nang hindi mabuti. Amen. Pwede kang maging mabait nang hindi mabuti. Again, kindness, yung last week, kindness is about expressing goodness to other people. Goodness is a characteristic about your motive, your heart.
kung bakit mo ba ginawa yung ginawa mo. That is goodness. Everybody say motive. Motibo. Amen? So yung kindness, yun yung action. Pero kung bakit mo ginawa yung action, that is the motive. Yun ba yung mabuti bang motibo yan? O masamang motibo? Amen. Pwede kang gumawa ng kabaitan pero ang motibo mo naman pala ay hindi mabuti. For example, politicians. Amen. Nagpagawa ng health center. Mabait. Mabait yun. Paggawa ng health center, makakatulong sa lipunan. Pero yung pangalan niya nandoon sa pinakatuktok. Donated by Chever na. Ba? Donated by mayor. Donated by kapitan, ganito, ganyan. Ang motibo niya, kasi malapit na yung eleksyon. Amen? Mabait siya kasi mabait naman talaga yung ginawa niya. Pero mabuti pa siya, hindi siya mabuti. Yung goodness wala dahil yung motibo niya ay masama. Ang motibo niya ay para maitaas yung kanyang pangalan at iboto siya ng mga tao. Amen? So nakikita po natin yung pagkakaiba ng mabait sa mabuti. Iba ang kabaitan sa kabutihan. Kabaitan is action, kabutihan is motive. Yung natutuwa ka kapag umaayos ang buhay ng kapatid mo. Ito. Yung kapag nakita mo sa Facebook, merong bagong rep yung kapatid mo. Yung naramdaman mo hindi inggit, pero nagpasalamat sa Diyos, salamat ng Panginoon, pinagpala mo siya. That is kabutihan. That is goodness. Yung natutuwa ka kapag yung ibang tao may blessing, kahit ikaw ay kapos at naghihirap, masaya ka para sa kanila. Dahil gusto mo nga yung mapabuti yung ibang tao. Yun po ang kabutihan. Ang Greek word ng goodness o kabutihan ay agathosune. Agathosune. Ang ibig sabihin niyan sa Greek word ay uprightness of heart. O sa Tagalog, pagiging matuwid na puso. Ang mabuting tao, ang taong meron banal na Espiritu ng Diyos, ang kanyang puso po ay matuwid. Hindi lang sa harap ng tao, lalo na higit sa lahat ay sa harap ng Panginoon. Again, pwede maging mabait ang tao, pwede tayong tumulong, pwede tayong magbigay, but my question is, what is your motive with it? Ano ba yung motibo mo sa puso? Bakit ka tumulong? That's good. Mabait ka. Pero dapat yung motibo, tama rin po sa harap ng Diyos. Yung tao, kaya nga sabi natin kanina, paano mo malalaman na ang tao ay mabuti? Hindi mo malalaman. Why? Diyos lang ang nakakaalam. Ang iba, akala natin mabuti dahil mabait. Pero yung Diyos lang ang nakakaalam kung ano yung nasa loob ng puso ng bawat tao. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Diyos, kapag tayo nakatanggap na ng banal na Espiritu ng Panginoon, nawa magbunga sa atin yung kabutihan na nagagaling sa Diyos. Amen. Na bawat gawin natin, lalo na dito sa church, especially in the household of faith, sa ating pagturing sa mga kapwa, nandoon po yung kabutihan ng ating mga puso. Hindi lang para masabi na, ay, ang bait niya. Diba? Kapag nagbigay tayo, walang naghihintay ng kapalit. Hindi naghihintay ng pasalamat. Why? Kasi nung tumulong ka, it is out of your motive, out of your good motive, na hindi naghihintay ng kapalit. When we do ministry in the church, we do not murmur. Why? Because we minister out of our good motive for the kingdom of God. Ayaw natin ng mabait lang. Gusto natin mabait dahil sa kabutihan na nasa loob. Tama ang Biblia. Kung anong umaapaw sa loob, siyang lumalabas sa labas. Amen? Kaya ang taong mabuti, sabi nga nila, ang mabait, pwedeng hindi maging mabuti. Pero ang mabuti, kailangan mabait. Tama? Kasi kung mabuti ka na sa loob, lalabas at lalabas. Pero yung kabaitan, pwede mo kasing pikiin eh. Ang bait mo sa labas, but your motive is different from what you are showing to others. James 1:17, sabi ng Bible, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, galing sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan
Hindi siya nagbabago, nagdudulot ng bahagyang beliefs dahil sa pagbabago. Gusto ko i-focus yung unang part ng James 1. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat galing sa Diyos. All good things are coming from God. Amen? Lahat daw ng mabuti ay galing sa taas. Galing sa Diyos. Bawat mabuting bagay na nagagaling sa Kanya. Kaya nga, alam niyo po ba na hindi normal sa tao na mabuti siya sa loob? Tanging yung mga nakakakilala lang sa Panginoon at mayroong mga banal na Espiritu ng Diyos ang may kapasidad na maging mabuti sa loob. Why? Because all good things come from the Lord. Kaya kung meron tayong banal na Espiritu ng Panginoon, magkakaroon din tayo ng kabutihan sa ating puso. At kapag nakita sa atin ang kabutihan, tingnan niyo po sabi ng Matthew 5, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Notice, hindi sinabi ng Panginoon na ang inyong mababait na gawa. Amen? Ang mabubuting gawa. Pagkatapos nilang makita, anong mangyayari? Papupurihan nila ang inyong Ama na nasa langit. Kapag nakita ng ibang tao yung goodness sa atin, hindi tayo yung pinaparamalan. Hindi tayo yung sinasabihan na ay, ang buti, ay, ang bait. No. What our mission, yung goal natin, kung bakit tayo nag-share ng mabubuting gawa, our goal is for them to encounter the Lord. At masabi nila, mabuti ang Diyos. Yun ang goal. Hindi masabi na, ay, ang bait niya, ang buti niya, ang mapagbigay siya. No. Our goal is kapag tumulong tayo, gumawa tayo ng mabuting bagay, ang goal natin ay masabi ng mga tao, mabuti ang Diyos. Amen. Amen. Sa mundong nakikita natin, nasasakop ng kasamaan at kadiliman, sana ay gamitin tayo ng Diyos para magbigay ng liwanag at kabutihan sa lahat ng ating nakakasalamuha. Nakakatuksong sumabay sa agos ng mundo, sa pag-iisip at pag-uugali ng mundo. Pero sana kahit puro kasamaan na lang ang nakikita natin sa paligid, manatili nawa sa ating puso ang kabutihan na nagagaling sa banal na Espiritu ng Diyos. Sabi ng Romans 12, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ano man ang mangyari, amen? Huwag tayong magpapadaig sa kasamaan ng mundo. Daigin natin yung kasamaan gamit ang ating mga mabubuting gawa. Ang Diyos natin ay mabuting Diyos. God is a good God. Hello? Kaya bilang mga anak ng Diyos, nawa ay manahin natin sa Kanya ang kabutihan na pwede natin ibahagi sa iba. Yun yung sabi ng Ephesians, sapagkat tayo ay Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Bakit? Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya natin lakaran. Tayo ginawa kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. You are created for good things. Sabihin mo sa katabi mo, ginawa ka para sa mabuting gawa. Palakpakan natin ang Diyos. Let's move to the next fruit. Ang pang-pitong bunga po ng Espiritu, ang seventh fruit ay faithfulness. Everybody say faithfulness. Faithfulness. Sa Tagalog ay katapatan. Ang synonym ng faithfulness ay steadfastness or constancy. Sa Tagalog ay katatagan o pagpapatuloy. Ang isang faithful na tao, hindi nagbabago. Amen? Pag ang tao ay matapat, hindi nagbabago. Ano ibig sabihin nun? Magbago man ang nasa paligid, ang sitwasyon o ang panahon, pero ang matapat na tao, ang faithful na tao, palaging nananatili sa kanyang paniniwala, kilos at ugali. Hindi siya naapektuhan ng mga nasa paligid niya. Alam niya ang tama at marami mong tukso, mananatili pa rin siyang nakatayo sa kung ano ang tama. A faithful person knows the truth and knows what is right. And no matter what circumstances, he will stand on the truth. Nawa sa ating paglilingkod, maging matapat tayo hindi lang sa Diyos, maging sa harap ng mga tao. Amen. Sa ating mga trabaho, huwag tayo magdaya.
Ang katapatan ay nandoon. Sa ating mga asawa, huwag tayong mandaya. Ang katapatan ay naroon. Maging sa mga partners, maging sa mga kaibigan, ang ating katapatan ay naroon. Walang sinungaling na Kristiyano. Amen. What we preach is what we do. In the Christian journey, papalya tayo palagi. Pero nawa yung biyaya ng Diyos ay tulungan tayo na palagi kung ano ang ating pinapangaral sa loob at pinakikinggan sa loob, ganun din naman ang ating katayuan pagdating natin sa labas. Ang katapatan natin sa paglilingkod, hindi lang Sunday o Friday o kapag may gawain. Nawa ang katapatan ay makita sa atin araw-araw, oras-oras ng ating mga buhay. At kung pumalya man tayo, bumalik tayo sa ating Panginoon at hingin natin sa Kanyang kapatawaran, sabihin natin, Lord, teach me how to be faithful. Pinanalangin mo na ba sa Diyos na, Panginoon, tulungan niyo po akong maging matapat sa iyo? That's a brave prayer. Alam niyo yung katapatan na hinihingi sa Diyos. Amen? Kasi sa mundong ito, na puro makikita mo yung, di ba, pandaraya, cheating, amen? Sa mundong ito na ating kinagagalawan, malaki po ang impluwensya ng mundo, lalo na sa mga kabataan, lalo na doon sa mga baguhan pa lang na Kristiyano. Kaya ang panalangin natin palagi dapat ay, Panginoon, tulungan niyo ako na maging matapat sa iyo. Amen. Ang katapatan hindi lang yung kapag kasama natin si sister at si brother sa church. Kahit kapag kasama na natin yung mga kaklase natin sa eskwela, katrabaho natin na hindi nananampalataya sa Diyos. Nawa, makatayo tayo doon sa katotohanan na tayo mga anak ng Diyos. At ang katapatan natin sa Kanya ay palaging nariyan. Hindi man tayo makita ng ating mga pastor, tandaan po natin ito, nakikita tayo ng Diyos. He is the God who sees everything. Amen? Palakpakan muna natin ang Diyos. Kaya sa Galatians, sabi ng Bible, ang taong merong banal na Espiritu ng Diyos ay merong katapatan. Tingnan niyo po, sa pagpili na lang ng mapapangasawa o magiging partner sa buhay. Ang sabi ni Andrew E., humanap ka ng pangit. Tama? Well, hindi ako naniwala doon. Gusto ko syempre maganda. Amen? Pero ang point ni Andrew E., kapag maganda daw kasi, manluloko lang. Diba? Sabi ni Andrew E., umanap ka na lang ng pangit. Pero yung mas okay yung maganda na, gwapo na, matapat pa sa Panginoon. Tama? Madami naman dito. Kaya kayo mga single, huwag na kayong maghanap sa labas. Maghanap ka na dito. Unahin mo na yung matapat. Yung gwapo, iparitoke na lang natin. Bawal. Ipag-pray na lang natin pala. Amen? Pero naniniwala ako na ang mga pinakagwapo at magagandang tao ay yung mga matapat na naglilingkod sa Diyos. Ganun din sa ating Panginoon. Amen? Ang Panginoon hindi naghahanap ng gwapo o maganda. Hindi naghahanap ng magaling, mahusay, mayaman, talentado. Naghahanap lang palagi ng Diyos ng matapat. Hindi mo kailangan maging magaling na Kristiyano. Kailangan mo lang maging matapat kang Kristiyano. Hindi mo kailangan matutunan lahat ng music instruments. Hindi mo kailangan ikaw ang pinakamagaling na pianista o bassista o drummer o gitarista o singer. Ikaw ang pinakamagaling magturo o mangaral. Kailangan mo lang gawin ay ikaw maging matapat ka sa paglilingkod mo sa Diyos. God is not so interested about our abilities. God is interested in our faithfulness. Mas pipiliin ng Diyos yung hindi masyadong magaling, basta't matapat sa Kanya. Marami ng magaling na hindi na nagpatuloy sa paglilingkod. Pero pasalamat tayo sa Panginoon. Di man tayo magaling, matapat tayong naglilingkod at nagpapatuloy sa paglilingkod natin sa Kanya. Right? For he that endureth until the end, the same shall be saved. Sapagkat siyang nagtitiis hanggang
sa wakas siya'y maliligtas. Hindi sinabing siyang magaling, o siyang talentado, o siyang mayaman, siyang maliligtas. No. It is a test of endurance, mga kapatid. Naway magkita-kita tayo hanggang sa dulo ng karera ito. Kalabitin mo yung katabi mo, kita kids, hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Huwag lang hanggang tayo dito. Hindi lang tayo pwede hanggang next year, hanggang 2 years, hanggang next month. Hanggang sa pagbabalik ng Diyos, nawa, magkita-kita tayo doon ang masabi natin, dakila ang Diyos na tumulong sa akin para maging matapat ako sa pagmulingkod sa akin. At yung katapatan, again, hinihingi yan sa Diyos. Sagana sa atin, hindi natin kayang maging matapat sa Kanya. No, kapatid. Wala pa akong nakitang perfectong Kristiyano. Hindi natin kayang maging matapat sa ganang sariling lakas. Pero sa tulong ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen. Kahit marami ng tukso sa paligid, mananatili tayong nakatayong may katapangan sa Diyos. At sasabihin natin, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. I will worship you, Lord. Purihin ka, Panginoon, ano man ang mangyayari. Amen. Yung mga taong palaging naglilingkod sa Kanya kahit anong mangyayari, that's a faithful person. Ang taong hindi ipagpapalit yung pananampalataya niya para lang sa mundo. Ito yung mga taong hinahanap ng Panginoon. At hindi natin kayang magkaroon ng faith kung wala tayong banal na Espiritu ng Diyos. Taong walang banal na Espiritu ng Diyos, dumaan lang ang mahirap na sitwasyon, tumatalikod na. Dumaan lang pagsubok, nawawala na. Pero yung mga merong banal na Espiritu ng Panginoon, sila'y nagbubunga ng katapatan. Makikita mo silang naglilingkod ng patuloy sa Diyos. Anumang pagsubok ang dumarating sa kanilang mga buhay. Why? Dahil nananatili sila sa pangako at sa salita ng Panginoon. Nawa sa ating buhay, matagpuan tayo ng Diyos na puno ng katapatan sa Kanya. Sabi ng Bible, Hebrews 11, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kapag wala tayong pananampalataya, kapag tayo hindi matapat na naglilingkod sa Diyos, sabi ng Bible, hindi nalulugod ang Diyos sa atin. Ang lahat na lumalapit sa Diyos, kailangan ay merong pananampalataya at naniniwala, ano man mangyari, Panginoon, mananatili akong matapat sa iyo. At ang pangako niya, kapag tayo gano'n, siya ang magbibigay ganti. The reward is coming from the Lord. The reward comes from the Lord. Ang reward natin wala ito. Ang reward natin ay nandoon sa taas. Amen. Hebrews 11:1-2, ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay katiyakan. Sigurado ka na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Faith does not need evidence. Amen? Kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Sino yung sinasabi ng Bible na kinalugdan ng Diyos yung mga taong nauna noong unang panahon? Ito yung mga taong sila Moses, sila Abraham, sila Joseph, sila Noah. Ito yung mga taong, kung alam natin ang kanilang storya, dumaan sila sa mga pagsubok, pero nanatili silang matapat na naglilingkod sa Diyos. Kasi sabi ng verse 1 ng ating binasa, ang pananampalataya ay kasiguraduhan sa mga bagay na pinangako ng Diyos kahit hindi mo pa nakikita. Amen. Bakit ang Kristiyano minsan tumatalikod sa Panginoon? Kasi wala na siyang nakikita. Hello? Sino dito may kakilala? Tumalikod na sa Diyos dahil hindi niya na makita yung pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero sa atin na mayroong mga pananampalataya sa Diyos, di natin kailangan makita. Ang kailangan lang natin ay maniwala na isang araw ay darating
ang bagay na pinangako sa atin ng Panginoon. Sa ibang tao, to see is to believe. Pag nakita ko, doon ako maniniwala. Pero sa atin na naglilingkod, hindi pwede yun. Sa atin, to believe is to see. Kapag ako'y naniwala, maniniwala muna ako. Doon ko makikita kung ano yung pinaniwalaan ko. Kahit yung nakikita mo ngayon ay iba, doon sa pinaniniwalaan mo, maniniwala pa rin ako. Hanggang sa yung pinaniniwalaan ko ay makikita ko. It is not to see is to believe. No. For us, to believe is to see. Amen. Kaya nga nung nalangin ka, ng pagpapala, may nakita ka ba? Wala. Pero naniwala ka. At dahil sa paniniwala, sa pananampalataya mo, yung bagay na pinaniwalaan mo, ngayon po ay nakikita mo na. Why? Because faith is the evidence of things not seen. 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. We believe. Amen? We live by faith and not by sight. Can I repeat that? We live by faith and not by sight. Ang pananampalataya at katapatan natin sa Diyos ay napaka-importante upang tayo magpatuloy sa paglilingkod. Kapag wala tayo nito, madali po tayong matatangay ng agos ng panahon at sitwasyon ng buhay. Kaya ang dalangin ko sa ating lahat, ano man ang sitwasyon mo, kapatid. Maybe this message is specifically for you. Hindi kita kilala, pero marahil itong mensahe ay para sa iyo. Ano man ang pinagdadaanan mo, manatili kang matapat sa Diyos. Nothing is impossible with our God. Sabihin ko ulit, walang imposible sa Diyos na pinaglilingkuran ko at pinaglilingkuran mo. Kaya gawin ang lahat. Ano bang bagay ay pwede niyang resolbahin? At sa tulong niya, magtatagumpay ka. Hello? Can you claim it? Can you claim this tonight, mga kapatid? Magtatagumpay ka. Di mo man nakikita ito ngayon, pero ang tagumpay mo ay nakahanda na para sa iyo. Dahil naglilingkod ka sa Diyos na buhay, hindi sa Diyos na pilay o pipi. Nakakakita ang Diyos ng mga iyak ng mga taong naglilingkod sa Kanya. Kung matapat tayong naglilingkod sa Diyos, darating ang araw na masasabi natin, ito yung pinanalangin ko dati. And that will be a great day. Lord, ito yung pinanalangin ko dati. Salamat. Revelation 2:10. Ito yung pangako niya. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Kung gusto mong maging matapat sa Diyos, simula ngayon, pwede ba tayong tumayo at simulan natin palakpakan ng Panginoon sa lugar na ito?